Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maranguliho, welcome po sa ating Time in the Word. Dahil nagpapasalamat sa patuloy na kahabagan at nakakamanghang mahabang pasensya ng ating Panginoon sa ating tunay ay hiwalay sa kanyang kahabagan at hiwalay sa kanyang katapatan. Tayo ay pawang mapupugnaw, but it is of the Lord's mercy that we are not consumed. At tunay dakila ang katapatan ng Diyos. Welcome po muli sa ating Time in the Word. At kung meron pong first time na ating nakakasama dito, ito ay panahon na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. And guess what? Malapit na ho tayo magtapos sa ating serye ng pag-aaral about the doctrine of man. At sa hindi ho nakakaalam, kung sakali ho na kayo ay tuloy-tuloy namin nakakasama sa pag-aaral sa Time in the Word, ang materials na ating pinag-aaralan is almost in the Bible college level. So, it's a good information, though hindi ho sinasala lang ho natin, hindi pa yung masyado malalalim. And as I hope nga ho at sa ating mga pagsisimula, sinasabi natin na hindi ito pagkatapos, well, alam na natin lahat, kung hindi lalo pa tayo ma-encourage na mag-aral pa ng mga katotohanan ng Diyos, particularly patungkol sa tao kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. And itong mga dulo ay yung mga implikasyon, because man is made in the image of God. Anong implikasyon nito? Lalo na sa isang sensitibong paksa na sisimulan natin talakayin ngayon, and that is abortion. Why is Christianity ay conservatively or orthodoxly or traditionally, but natin sinasabing tradition because there are some who present themselves as Christians but they are pro-abortion. Pero traditionally and generally, ang mga Kristiyano at mga tunay na Kristiyano is against that. So, bibigyan natin ng pagsisimula ang pag-aaral na yun. Pero bago tayo dumako doon, ay lahom mo ng mga announcements and reminders, particularly para sa ating mga kapatid sa JCBC, ay una ho, ang ating mga gawain ay tung parating na November, this October will be our regular services. Pero tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga kapatiran at mga taong dinadako niya sa ating bahay sambat. Ni-encourage natin ang bawat isa na patuloy na mag-imbita, patuloy na paanyaya yung ating mga gawain, sapagkat nandun lagi ang pangangaral ng salita ng Diyos, nandun lagi ang pagsambit o patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. And who knows, maaaring ko'y gamitin ng Diyos upang sila ay iligtas at patuloy na gumawa ang Panginoon sa kanilang buhay. So, but besides that, ito coming November 5, first Sunday ng November, tayo ay naanyayahan na umattend sa at mangaral sa anniversary po ng JCBC Pandi. So, Lord willing, we will be planning kung paano magiging schedule natin. Baka mangyaring mauna yung prayer meeting dito sa church before we go dun ho sa JCBC Pandi to join them, as they have done so sa mga dati nating mga anniversaries and Christmas service. Nakakasama natin sila. So let's show our support for them. So paplanuhan natin yun November 5, and then November 27, Lord willing, atin youth conference. Pag-pray natin yan. Ang title ng youth conference, The First and the Greatest, and that is pertaining to the command. The first and greatest command is to love the Lord our God. So pag-pray natin yan, sa sentro sa tatlo na aspeto: love the Lord with our heart, with our mind, and with our strength. So, tatalakayin yun at yung implikasyon nun, lalo na sa buhay ng mga kabataan. So, pag-pray ho natin at Lord, we're expecting somewhere around 100, maybe 90 to 120 na mga young people from different churches. At nawa ho ay maging mabiyaya. Last year, sa biyaya ng Diyos, naging very successful and naging encouraging ang naging resulta. At nawa gan din at pagpalain ng Diyos this year. So, yun ang ating mga reminders and announcements. Tayo ho ay dadako ngayon sa atin pagpe-pray bago tayo magsimula sa ating lesson. Tayo ho ay manalangin.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Tagpupuri, Panginoon, tunay sa iyong katapatan, sa iyong, O Diyos, kabutihan. Namamangha kami, Panginoon, kung gaano kahaba ang iyong pasensya sa amin. Doon ang mga pagkukulang. Tunay, O Diyos, hindi namin kayang suklian, hindi namin kayang bayaran ang iyong kabutihan, lalo tigit ang iyong biyaya na sumagana sa amin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Kaya't kami ay nagkaroon ng kaligtasan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na ikaw ay hindi malayo kung hindi malapit. Alam namin ikaw ang Diyos na nakakakita, nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang masama at mabuti ay nasa iyong harapan at wala kaming maitatago sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na nagtatanggol sa matuwid at patuloy na nag-iingat lalo na sa iyong mga anak. Lord, we know, according to your word, that all things work together for good sa mga nagmamahal sa iyo. Salamat sa mga katotohanan ito. At nawa ito'y patuloy na maging comfort at kalakasan ng iyong mga anak, lalo na, O Diyos, sa mga panahon na dumarating ang mga pagsubok. At Lord, sa amin pong pag-aaral ngayon, tulungan mo nawa kami as we try to apply itong mga katotohanan na dahil ang tao ay nilalang mo at nilalang mo sa iyong wangis at ano ang implikasyon nito lalo na sa mga issues na kinakaharap ng iyong mga mananampalataya sa panahon na ito. Lord, help us not to rely on our intelligence, not on our emotions, but Lord, sa iyong salita. Ikaw po nawa ang patuloy na malwalhati, gabayan, ingatan, tulungan mo po kami. At sa lahat ng ito, ikaw po ang maitaas. At hiling namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo dumakuho sa atin hong lesson. Ngayong gabing ito, this is the Doctrine of Man, lesson number 23. And magkaroon tayo ng konting review sa mga nakaraan natin na pag-aralan. Pinag-aralan natin ang human free agency. So I hope we can determine and discern kapag nakikipag-usap tayo, why do we not say and believe that man has a free will? Kasi pag sinabing free, walang coercion from inside and outside, and that is not true pagdating sa tao, because man is totally depraved. Ang kanyang isip, ang kanyang puso, kanyang desires, kanyang imaginations, so lahat ng ito ay enslaved by sin, apektado ng kasalanan. Therefore, his will is not really free. At ang sabi ng salita ng Diyos ay mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. So muli, ito ay sangayon sa salita ng Panginoon. But ang tao ay mayroong free agency. Anong pagkakaiba? Free agency is the absence of compulsion from the outside against the will. So, hindi pinipilit from the outside. Hindi ika nga, walang nakatutok na balisong para gawin yung ayaw. So, muli na, dun yung responsibility ng tao. Ibig sabihin, hindi against his will, but according to his will, ang tao ay umaayaw, lumalayo, hindi nagpapasakop, at hindi sumasampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And he is a free agent. And he is responsible doon. But dating naman sa free will is the absence of a moral bent inside, behind the will, to be morally suspended or neutral, or a neutral will. So muli, walang neutral will. Ang description ng Diyos sa tao, ng Bible sa tao, ay ang tao ay patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan. Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Pagdating sa verse 11, walang humahanap sa Diyos. And further, do sa chapter 3 ng Romans, walang takot sa Diyos. There's no fear of God before their eyes. So hindi free yung kalooban o yung will ng tao na yun kung hindi alipin ng kasalanan, as Paul said, Ephesians 2 verse 1 and 2. So malinaw po yan. Nevertheless, inahandun yung pagiging free agent ng tao and responsible. Yan, pinag-aralan natin yung human gender. Ang Diyos na lumalang sa tao ay nilalang niya ang sexuality, human sexuality. Genesis 1:27, so God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. So it's not just the man made in the image of God, then woman made out of man. No, God made man and woman in the image of God. So, hindi lesser, image bearer ang babae. So, lahat lahat ng nilalang ng Diyos ay image bearers, particularly lahat ng tao. Ano man ang kulay ng balat, ano man ang paniniwala nila, even atheists are God's image bearers. So,
napaka-ironic nga that they are denying the image of whom they bear. No, nasa napakalungkot na kalagayan po noon. Point gender, because of that, dahil ang Diyos ang gumawa ng male and female, then therefore gender is not flexible. Hindi ito pwedeng iliko kung saan natin gusto. It's not personally determined, depende sa ating preferensya. Nor does it occur by accident. Hindi rin naman ito na tsambahan, hindi ito nag-evolve lang. It is sovereignly with his perfect knowledge and wisdom determined by God, male and female. And to go beyond that is against it's against the Lord. Genesis chapter 3 verse 23. Pinag-aralan natin yung gender and marriage. So nakita natin, ang sabi ni Adan, this is now bone of my bone, flesh of my flesh. So they are the same human being. Pero nandun yung pagkakaiba. She shall be called woman because she was taken out of the man. So muli, dito pa lang sa mga verses na ito, na merong sameness, pero merong difference. Sameness meaning same human being, merong difference. She is not a man, she is a woman. Pero ito ang ginagawa ng iba, sinusubukang burahin ng iba itong distinction ng gusto nila ay quote and unquote equality ng lalaki and babae. At pag sinabi ng equality, madalas ang pinoportray noon ay pwedeng iswap. No, hindi pwede magkaiba talaga ang lalaki at babae by design. At merong libro dyan, si John MacArthur, ang title is really that, Different by Design. Adam immediately realized that woman was the suitable companion for him. No, nakita niya, hindi siya, ano to? No, na-realize niya agad, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Pagdating sa verse 24, therefore shall a man, sinunod na agad, ang writer ng Genesis ay si Moses. At sinunod na agad, this is a authorial comment. Nag-comment si Moses na na ito ang basis ng kasal. Nung binigay ng Diyos si Eva kay Adan, ang sabi ni Moses, therefore, because of this, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his not partner, not girlfriend, but wife, and they shall be one flesh. So this oneness and intimacy should permeate the relationship, the marriage relationship, one flesh. At it takes effort, it takes continuous work sa buhay ng mag-asawa. And totoo, yung sinabi ng isang pakinggan ko minsan, madalas ay yung effort kapag nililigawan, pero pag naging asawa na, ay kumbaga inaalis na yung paa sa gasolina at unti-unting bumabagal yung andar. So no, it takes work at nahandoon yung to sustain and to glorify God in that oneness relationship, that intimate oneness relationship between a husband and wife. So napakaganda. Point, marriage is a gracious and good institution from God. It is intended to be a blessing. Ito'y nilikha ng Diyos sa ikabubuti ng tao. Ito nilikha ng Diyos sa ikakabuti. It's not good for a man to be alone. Therefore, itong marriage na ito, it is for man's good. As we have studied before dito sa church na yung series natin about marriage is good. Ephesians chapter 5 verse 31. For this cause, again, ito'y kinot din ng ating Panginoong Kristo, kinot ni Apostol Pablo. For this cause shall a man leave his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So dito makita natin na hindi ipinattern yung relationship ni Christ sa church sa mag-asawa, kung hindi yung mag-asawa ang ipinattern sa relationship ni Christ at ng church. So itong ginawa ng Diyos even at the garden, nung binigay niya si Eva kay Adan. And guess what? Sino ang nagbigay sa mga mananampalataya kay Jesus? Ang sabi ni Jesus, all that the Father hath given me, Christ as the bridegroom, the church, His people as His bride. It is God who gave. So yung picture na yun, lahat ng iyon, and again, we can say that every marriage, every time na merong marriage relationship, dapat maisip natin at maalala man lang natin itong napakagandang ginawa ng Diyos, that Christ loved the church.
and gave himself for it. So muli, nawa ang ating mga relasyon, kung meron mga nakikinig ngayon na mag-asawa, ay masasabi ba natin na nare-reflect natin itong image na ito? Christ giving himself for the church and the church submitting to the headship of Christ. Ano? Sabi nga ho, I believe si Body Backham, sabi niya walang lugi. Yung husband ay mamamatay para sa wife at yung wife mabubuhay para sa husband. So muli, it is both a giving relationship. Next, marriage should illustrate the loving relationship of Christ and his church, with the husband loving his wife as Christ loves the church, and the wife responding to her husband's loving leadership as the church responds to Christ. So muli ay napakaganda, and this should be exciting. It should be, ano ba nasasabihin, nakaka-induce ng lalong excitement sa buhay ng mag-asawa na we can glorify God sa buhay natin bilang mag-asawa. As we grow and nawa ma-reflect lalo yung larawan ng ebanghelyo between Christ and the church sa relasyon ng mga mag-asawa. Well, we can spend so much time about that at nawa ho ay pag-pray natin na yung ating mga buhay mag-asawa ay mag-reflect sa katotohanan na ito. Well, observations with regards to these passages, mga sinabi ng Bible about marriage. First, marriage involves a man and a woman. Malinaw yun. Doon mula sa Genesis, malinaw, God gave man Adam, a woman Eve. Second, God's design for marriage is that marriage is intended to last for a lifetime. Yun yung intensyon ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kung buhay pa yung asawa, nangangalo niya pag nakisama sa iba. Number next, third, God's design is for marriage is monogamy. Muli, meron tayong makikita sa mga Bible, even quote and unquote godly men, just like David, merong multiple wives. But that is not our example. A man after God's own heart, David is. But that is not our example. Ang ating example, as if you remember, pinag-aralan natin to how to study the Bible, we interpret the narrative with the prescriptive. Yung, okay, ninarrate, ano nangyari? Si David, maraming asawa. Pero no prescription ng salita ng Diyos, isa lang. So, ang design ng Diyos sa magpag-aasawa ay hindi marami kung hindi isa lamang. Point, marriage, therefore, is the one flesh union between a man and a woman joined by God in a lifelong covenant. So, that is the norm. And yes, tingnan natin kung mapag-uusapan. Hindi to pag-aaral patungkol sa marriage. Tingin ko masyado tayong lalayo pag pinag-usapan natin yung patungkol sa divorce. At ang tanging caveat or exemption na ninigay ng ating Panginoong Jesus or sa Bible ay dalawa. Una, sabi ni Jesus, except for adultery. Pangalawa, or ay abandonment. Pag yung unbeliever, inabandon yung mananampalatayang Kristiyano. So, yun ang dalawang meron tayong makikita na exemption sa salita ng Panginoon. Nevertheless, ang effort is to not to divide, what God had joined together, let no man put asunder. Ang effort natin is to keep that union. Now, dako tayo sa personhood. Personhood. Bakit mahalaga nating pag-usapan ang personhood? Narito yung issue. When does the personhood of a person begin? Kailan nagsisimula ng isang tao ay maging person? Kailan ang isang tao ay tao? When can it be said that the embryo in the womb is a human being or a person? Yun yung point. Sapagkat pagdating sa usapan ng abortion, I don't know kung nakarinig nyo na o nakabasa na kayo, nakakita na kayo ng mga placard, madalas lalo na nitong nakaraan na na-overturn yung Roe versus Wade sa US, ay talagang grabe ang pagpoprotesta ng marami. Sad to say, marami mga kababaihan, at isa sa mga madalas na placard na hawak-hawak nila, my body, my choice. My body, my choice. Now, ito yung tanong, yun bang baby o yung fetus doon sa nasa sinapupunan ay bahagi ng katawan ng babae o ito'y hiwalay na person?
hiwalay na tao, ibang tao na ito. Yan. Ang pananaw ng marami, para lang daw ito. Well, medyo nalalagpasan ko yung lesson natin. As it is with gender, okay, modern society have a very confused and distorted view of human personhood. Muli, when it comes to confusion, nagkakaroon ng matinding kaguluhan. Pag nire-define yung man and woman, nagkakaroon na ng matinding kaguluhan. Ganun din pag nire-define ang personhood or being a human being. Often, they deny the personhood whom the Bible considers as a person. So dito magkakaroon ng pagkakaiba. Doon sa mga pro-abortionist ay o pro-choice, mas tawag sa kanila, ay nire-define nila at sinasabi lang hindi person yung nasa sinapupunan. Therefore, kung hindi person yun, hindi murder pag yun ay inalis. Dahil hindi person. Therefore, hindi murder. Pero, sangayon sa Bible, as we will see a bit later, yung mga nasa sinapupunan na yun ay kinikilala, tinuturing ng Biblia as a full-fledged person. So, therefore, bilang mga Kristiyano, hindi natin pwedeng tignan na yung mga tinatawag na fetus, embryo sa sinapupunan, yung pag nag-conceive na, yung ovum at sperm cell, nagdagpo, at nagsimula yung conception, sangayon sa Bible, it's a person, hindi natin pwedeng tignan na lump of cell lang siya or lump of o parang tumor lang siya na tumubo lang doon at pwede at actually dapat alisin yung pagtumor at hindi kasalanan ng alisin yung tumor. Pero bakit pag yung fetus ay inalis ay kasalanan? Because we believe, as according to the Bible, that is a living person. So tingnan natin. Sabi ng www.choicesaz.com, when abortion, so itong I believe itong website ito hindi siya pro-abortion, pero meron silang article na sinasabi lang nila ano yung trail of thought ng mga pro-choice. When abortion first became legalized, it gained acceptance primarily because of one assumption. Meron doon inassume, merong isinet sa kaisipan, kaya ito naging katanggap-tanggap. Ano yun? Unborn babies were not considered human beings. Hindi daw mga tao ang mga babies. Again, ganun kadalas ang nagiging when you redefine, when you change the definition, ay nagkakaroon ng maling pagtanggap o maling pagkilala, kagaya ng sex and gender. Sasabihin nila is sex is with genitalia, gender is with your perception, therefore whatever you perceive yourself, that's what you are. Kung hindi irrelevant sa yung genitalia or private parts, so then they try to redefine in that way. Ganun din, they redefine yung sanggol sa sinapupunan, sinabi nila na hindi tao. Well, kung hindi tao, therefore okay lang alisin. Therefore, hindi murder kapag ito ay inalis. An unborn baby was termed a clump of cells. If a fetus is just a clump of cells, abortion is no different than pulling a tooth or having a tumor removed. Masama bang alisin yung tumor? Masama bang magpabunot ng ngipin? Hindi. Therefore, yung lump of cells na doon sa sinapupunan ng ina ay hindi masamang alisin. Dahil ito ay hindi tao, kundi bahagi lang daw ng katawan ng tao. Of course, a woman should have the right to any medical procedure she chooses when it applies to her own body. So muli, kung part ng body, dapat at pwede niyang patanggal, so do so. Yun nga lang, titingnan ba natin ang bata bilang bahagi lang ng katawan o hiwalay na tao doon sa kanyang ina? Sabi ni John MacArthur sa kanyang libro, yung Bible Doctrines na book nila, according to the Bible, all human beings are persons who possess dignity because they are made in God's image. This includes the very young, the very old, and everyone in the middle. Yung napakabata at napakatanda at lahat ng nasa pagitan. May add, very young, as young as a fetus. As young as a fetus hanggang nandun pa sa sinapupunan. Habang nandun pa sa sinapupunan, yun ay very young. Nevertheless,
Yun ay very young at gawa sa imahe ng Panginoon. So muli ay makikita natin na nahandoon talaga sa pangangailangan na i-define ng maayos. Now, let's look at some medical facts sapagkat hindi almost unavoidable na bigyan ng konsiderasyon ng ilang mga medical facts. But sometimes we have to state these facts para makumbinsi yung mga tao na hindi, mali yung definition nyo na lump of cell lang. Mali yung definition nyo na fetus, hindi baby. Madalas yun, that's a fetus, that's not a baby. Therefore, pag baby kasi human being, pag fetus, hindi human being, yun ang madalas na narinig, nababasa natin sa mga materials. Therefore, pag fetus lang, hindi baby, hindi human being, pwedeng alisin, pwedeng i-abort, at makikita na. Well, some medical facts. Number one, medical facts demonstrate that human life begins at conception. Pag nagtagpo na yung ovum at yung sperm cell, that is a different human life. May buhay, may kaibang buhay na nabubuo. At the instance of fertilization, the baby's gender is determined. Hindi namimit, kumbaga, the instance of nagtagpo yung sperm and ovum, alam na agad kung lalaki o babae. Doon na, determined na agad yun. Between days 12 to 28, wala pang isang buwan, a heart begins to beat. Wow. Can you imagine? Now, maganda yung hindi ko maalala kung kanino ko narinig. Maganda yung sinabi na kung parte lang ng katawan ng babae yung fetus, edi merong point of time na ang babae ay merong dalawang puso. Nakakuha niyo, merong point of time na ang babae may 4 na mata, may 4 na pares ng lungs, may 4 na paa, 4 na kamay, 4 na tenga, 4 na butas ng ilong, 2 pusod, 4 na balikat. Bakit? Kasi kung part lang yun ng katawan niya at yung fetus na yun na nagde-develop ay meron mga parts na yun. So if that's just a part of her body, so merong point of time na 2 ang mata ng isang babae. No, that's a separate human being na merong as early as 12 to 28 days. Nasa first trimester pa lamang, early, ay meron ng sariling puso na tumitibok. Hindi ko tuloy pasensya na ako sapagkat yes, yung mga anak namin ay bata pa, and yes, sa biyaya ng Diyos ng modern technology, nakita namin, naalala ko pa yung time na nakita ko yung pumipintig na napakaliit na puso ng aming anak sa sinapupunan ng aking asawa. Oh, that's a joy. That's a joy. Makita yung nakakamangha yung puso na yon na tumitibok. At the moment of fertilization, an unborn baby possesses all DNA-coded information. It needs to be a totally separate person. Pag tinuloy yung article na pinagkuhanan ko nitong data na to, yung kulay ng mata, buhok, yung magiging korte ng muka, yung katawan, yung paa, ilong, lahat ng yun encoded na dun sa DNA at the moment of fertilization. Meron ng unique DNA yung sanggol. Iba sa DNA ng ina. Iba. No. Day 17, blood cells form and eyes begin to form at day 19. 17 araw, meron ng sariling dugo. Form na, pang 19 na araw, more or less. Andun na yung mga mata. Between weeks, ito na, medyo advanced, 4 to 6 weeks, 4 to 6, brain waves can be detected. Meron ng activity ang brain. So, by the way, kung may yun pala, kaya pala lang mga babae, may mga times sa 2 ang utak. Kung yun ay bahagi ng kanilang katawan, may mga times sa 2 ang utak ng babae. Not so. 1 month, the embryo looks distinctly human. Nandun na yung mga features at as early as 1 month. Hindi siya mukhang tumor. Mukha siya siyang tao. 2 months, fingerprints exist. Hindi exist, sorry, mali yan. Exist. But meron ng unique, hiwalay na fingerprint sa kanyang ina. Meron ng different fingerprints at as early as 2 months.
and thus the skeleton, circulatory system and muscular system are complete. Nahandun na yung buto niya, yung muscular system niya, the circulatory system, na as early as 2 months. Point: the manifestation of personhood appears rapidly after conception. Napakabilis. May sarili ng puso, mata, meron ng brainwave. So muli, as in the early first trimester ng pagbubuntis, nahandun na yun. Nakikita natin, it's totally, even just considering the medical facts, that is a different person na nahandun sa sinapupunan ng ina. Most abortions in the US, ito yung nakakalungkot, most abortions in the US tend to occur quite early, 79%, 9 weeks. Or earlier, and 92.7% before 14 weeks. Anong punto? Gender is determined, brain activity is detected, complete unique DNA, blood cells and eyes are formed, and unique fingerprints are present in 92.7% of most abortions. So, hindi lang ito lump of cells. Meron na itong mga characteristics talaga na isang tao. Again, we are still in the medical facts. Now, let's look at scriptural facts. Important, the Bible refers to babies in the womb as persons. Merong mga talata sa Biblia na patungkol sa mga sanggol na nasa sinapupunan at ito'y dinideal bilang mga persons with no indication that any process must occur after conception before personhood begins. Merong kasing iba nang sasabi, pag pinanganak, person na siya. Pero pag nasa loob, hindi pa. Yung iba, actually, meron ako nabasa na nagiging person lang daw after 1 year. Pag may self-awareness na. Pag hindi daw, actually, may nagpupush ng post-birth abortion. Wow! Can you imagine that? After birth abortion, pinanganak, nakita mo yung itsura, after 10 days, hindi ko type. May mga nagpupush ng mga ganun. So, napaka karumal-dumal ng mga kaisipan ng mga tao na hiwalay sa katotohanan ng Panginoon. So Genesis chapter 25 verse 22, the babies na nanunong kay Rebecca, Jacob and Esau are called children, and note the close relation of conception and children. Basahin natin Genesis 25 verse 21. And Isaac entreated the Lord for his wife Rebecca, because she was barren, and the Lord was entreated for him. And Rebecca, his wife, conceived, and ang sabi, and the children struggled together within her. Siguro wala sa church natin na may kambal, pero yung kambal na nandun sa pupunan, at anong tawag ng Biblia, they are not just fetus, they are children. The children within her struggled. So, nahandoon. Sila yung tao, sila yung mga bata na nahandoon sa sinapupunan. So, Job 3, verse 3, let the day perish when I was born, sabi ni Job, and the night in which it was said, there is a man-child conceived. Yun daw, gabi na nasabing merong lalaki na pinagbuntis. Again, yung word na man-child conceived, a man or human is conceived, pinagbuntis ang isang lalaki. So, ito yung grabing paghihirap ni Job ay para bang nandun yung kaisipan na bata. So, buti na lang, mas mabuti pa sana hindi na lang ako pinanganak. Yun ho, yung nasasabi ni Job. But nevertheless, ang punto is, dito tinawag yung kina-conceived in the womb is a man-child, taong bata, maliit. So yun yung idea, but it's still a human being. Sa Luke 1 verse 44,
Naalala ho natin ito nung dumating si Maria at dinalaw si Elizabeth pagkatapos i-reveal ni Angel Gabriel kay Maria kung ano yung mangyayari. Anong sabi? For lo, as soon as the voice, nung dumating na si Mary na binati niya si Elizabeth, ang sabi ni Elizabeth ito, for lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe, not the fetus. Yes, granted, wala pa yung term na yun noon. But again, nandun yung language ng Bible, the babe leaped in my womb for joy. It's joy. Merong emotion. Again, yung word na babe ay baby, equivalent to baby. The baby in the womb express joy. So again, consistent sa biblical language, yung nasa sinapupunan ay tao, ito'y sanggol. Hindi ito something and then paglabas, doon lang magiging tao. Paglabas, doon lang magiging sanggol. No. Habang nasa sinapupunan, tinaturing ang biblical language na ito ay tao. In Jeremiah 1:5, God refers to Jeremiah as a person even before his birth. So, mismong ang Diyos, tinatrato niya si Jeremiah even his before his physical birth na isang person na. Jeremiah 1:5, before I formed thee in the womb, in the belly, I knew thee. And before thou camest forth, bago pinanganak, camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nation. So there is that dealing. Paano i-deal ng Diyos? Pwede ba makipag-deal ng ganito ang Panginoon sa hindi tao na hindi uobra? So God is dealing to Jeremiah, even in the womb, He's dealing to him as a person. Hindi siya lump of cell or flesh or blood, hindi isang tao na tunay. Note a strong statement ng God's command sa Exodus chapter 21 verse 22 hanggang sumusunod, merong utos ang Panginoon patungkol sa unborn baby kapag ito ay nagkaroon ng preterm birth. Basahin natin. Sa Exodus 21 verse 22, sabi, If men strive and hurt a woman with child, ayan, pag meron daw nagtalo, at ang maaaring dito meron nag-aaway ng mga lalaki, and maybe yung isa sa mga kasama doon sa gulo ay may asawang buntis, at sa pagbubuno or whatever, tinamaan nung kaaway yung asawa na nagbubuntis. Anong sabi? So that her fruit depart from her. Now, wag niyo isipin na yung fruit depart na matay yung bata. No, that's not the point here. Pag binasa niyo sa ibang translation, ay lumabas yung bata. Preterm. Hindi pa dapat, hindi pa kabuanan, pero dahil dun sa impact, lumabas ang bata. Ano nangyari? And yet no mischief follow. Okay? Nabuhay yung bata. Walang nangyaring masama dun sa bata. He shall be surely punished according to the woman's husband will lay upon him, and he shall pay as the judges determine. So, hindi pa rin siya free. Walang nangyari doon sa bata, pero meron pa rin siyang kailangang pagbayaran na krimen. Ano man yung i-determine sa kanya. Pero hindi yun lang. Paano kung namatay? Verse 3, and if any mischief follow, may nangyari doon sa bata, most likely namatay yung bata. Then thou shalt give life for life. That's why I say namatay yung bata. Kasi kung namatay yung bata, ang sabi, wala nang usapan, ang ibibigay nung naka-aksidente, kaya namatay yung bata, yung sanggol, ay buhay din. An eye for an eye, this is lex talionis, tooth for tooth, a hand for a hand, a foot for a foot, burning for burning, wound for wood, strife for stripe. So, ang punto ho dito na gusto nating makita ay ito, the point, the life of the baby was delivered preterm and died is equivalent to the life of the person who caused the incident. Hindi mas mababang buhay yung nasa yung sanggol doon sa sinapupunan. Hindi mas mababang buhay yung sanggol na hindi pa dapat sana lumabas pero lumabas dahil doon sa nangyayari na yung na insidente. At ganun din, namatay yung sanggol, mag-death penalty doon sa nag-incur nito. So muli, this is an Old Testament law na hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Nevertheless, ang punto natin dito ay yung value ng buhay. Hindi mas mababa yung value ng buhay nung sanggol. At lalo na
kahit nandun pa sa loob ng sinapupunan. So makikita natin na itong sanggol na ito, yung value niya as a human being ay established na. Personhood is not a development. It is an event that occurs at conception. So hindi ka nagde-develop into a person. No. At the moment of conception, a person is conceived. A human being is conceived. Therefore, ang ang voluntary unnecessary, nagiging maiginaw tayo, voluntary unnecessary abortion, that is pagpatay. It is murder. Pagpatay talaga, paglabag sa utos ng Diyos na huwag kang papatay, thou shalt commit murder. Yung pagpatay doon sa mga sanggol sa sinapupunan ng ina in whatever stage ng kanyang pagbubuntis. Separating human life from personhood has resulted in much evil and murders. This is sad to say. Kapag nire-define na ang tao, pag nire-define na yun nasa sinapupunan, sinabing hindi yan tao, and ito'y nagre-resulta sa napakaraming mga kasamaan at mga pagpatay. Example, noong January 22, 1973, the U.S. Supreme Court ruled on what is now famously called Roe versus Wade and declared that the concept of person was used in the United States Constitution applies only at birth. So, sang-ayon sa for many years for 30 years, yes, for 30 years ang namayaning kaisipan hangga't hindi pa pinapanganak, hindi yan person. Therefore, kapag ineliminate, pag terminate habang nandun pa sa loob ng sinapupunan, that's not murder because that's not a person. You can only murder a person. So, ito yung naging leeway para ng legality ng abortion sa Amerika. Now, sang-ayon sa datos, from 1973 to 2014, medyo luma na itong datos na ito. There's an estimate of 45 to 53 million aborted babies in the US. Bakit ang laki ng disparity, Purple? Kasi merong mga nagpapagawa ng abortion sa mga clinics and then merong mga hindi sa mga registered clinics. At marami yun. Kaya 45 to 53 estimated aborted babies. That is over 3,000 abortions per day. Pag dinivide nyo yung how many days, divide yung 45,000 or million or 53 million. That's more or less 3,000 abortions. 3,000 tao ang pinatay. More or less sa Amerika. Every day. Could we imagine yung horror, yung sama nito? That's 22% of pregnancies are aborted in the US. According to World Health Organization, it is as early as kanina, kinuha ko tong details ito sa Worldometer. According to World Health Organization, every year in the world, there are around 73 million induced abortions. This is all over the world. This corresponds to approximately 200,000 abortions per day. 200,000 abortions per day. Napakasama. So muli, makikita ko natin kapag hindi tumungtong sa sinasabi ng salita ng Panginoon, it will lead to very, very dangerous and evil actions. Ang Israel ay naglunsad ng gera sapagkat more or less 1,200 or 1,200 or more pa na hindi pa nakikita ng mga citizens nila ang napatay because of the recent terrorist attack ng Hamas. Nagagalit, nagigigil, pero walang galit at walang gigil sa 200,000 na pinapatay every day. Salamat sa Diyos, itong Roe versus Wade, yung nabasa natin kanina, yung Roe versus Wade ay na-overturn sa US. Hindi ko na na-update kung ano na ang naging kalagayan ngayon, pero the last news na nahagip ko ay maraming mga abortion clinics ang sinara. Merong ilang mga states na sinusubukan pa ang ring ipaglaban ang bagay na ito.
Well, biothesis, sabi ng isang biothesis na si Michael Tooley, even argued that personhood does not begin until self-consciousness. Ano yung sabi ko kanina, no? Isang biothesis, isang scientist na si Michael Tooley. Sabi niya yung personhood daw hindi nangyayari hanggang hindi pa self-conscious ang tao. Well after birth, he argued that full personhood is not achieved until about 1 years of age. So pag in-apply yan, kahit pinanganak na, kahit 9 months old na yung bata, pwede pa rin patayin. Pag in-apply ito, and then yung legality ng abortion, pag tinanggap nila itong definition na ito ng personhood, kung naalala nyo, sa Roe versus Wade, ang tao, yung baby ay person, tao na siya, at birth. Itong biothesis na ito, ay sinusubukan i-redefine, no, hindi pa rin siya person, at birth, siya ay person, maybe somewhere around 1 years old. Wow. So, 6 months old yung bata, pwedeng patayin. So, muli, yung danger ng redefinition. Again, pag-forsake sa salita ng Panginoon. There are some who propose the legalization of post-birth abortion. So, minsan, hagit ko na yung mga balita na yun na sinusubukan yung i-propose yung post-birth abortion. And that is very scary. Nakakatakot kapag napangyari yun. Well, the good news and abortion. Dito natin tapusin, yes, somewhat gloomy. Very, very sad itong mga data. 200,000. Salamat sa Diyos, ang mga batang ito ay uuwi sa Panginoon. At alam ng Diyos kung sino ang mga gumagawa nito. Hindi ko na i-describe. Minsan nakita natin sa church nagdaanan natin yung abortion, yung video na silent cries. Pwede nyo i-search yun sa YouTube. Di-describe ng dating nag-a-abort ng mga bata kung paano yung nangyayari. At nung na-realize yun, huminto na siya. Nevertheless, the good news and abortion, or the gospel and abortion. According to statistics, nearly 3 out of 10 women, this is in the US, kung saan lalo na nung nakaraang taon, ay legal ang abortion. 3 out of 7 women in the US will have abortion. Roughly around 30% ay nakakaranas ng abortion. That's why sabi nga ni, ano nga bang pangalan? Si Melissa Kruger, sabi niya, higit sa malamang may mga babae sa mga churches na kung hindi man dumaan na, ay baka dumaan sa abortion. Sabi ni Melissa Kruger, the tide of abortion's guilt rises high, threatening to engulf a woman's entire life with shame, regret, and feeling of unworthiness. Yes, napakatindi ng pakiramdam, napakatindi ng guilt. I've read and heard some stories ng iba na tuwing may nakikitang bata, para siyang dinadagnan sapagkat she can imagine yung bata sana na sinapupunan niya dapat ganun ng kalaki. Napakatindi ng bigat at pwede itong maging very crushing na bigat sa buhay ng isang babae. Na itong punto, the gospel of Christ is the only remedy for the guilt of committing this sin or any other sin. Ito lamang ang sagot. Tanging ang dugo lamang ni Kristo ang makapaghuhugas sa lahat ng kasalanan and includes the sin of abortion. Bakit natin sinasabi? Sapagkat baka one of these days magkaroon tayo ng pagkakataong makapag-ministeryo, makakausap ng ilang mga tao, particularly mga babae, maaaring dumaan sa ganitong bigat ng kanilang kaisipan at meron sila idea, baka hindi ako mapatawad ng Panginoon sa ginawa ko. Sarili kong anak, pinapatay ko, pinalaglag ko. Baka hindi ako mapatawad ng Panginoon. So, saan tayo pupunta? Sa gospel. Sabi ni John MacArthur, this is a long quote, nevertheless napakaganda kaya ako nilagay ko dito. Sabi niya, there is forgiveness for mothers who have had an abortion. While they may face daily reminders of their sin, they can be washed of its guilt and spared its just punishment through the atoning work of Jesus Christ. So yes, hindi porket Kristiyano na ay wala na yung, naalala niyo si Apostol Pablo, Kristiyano na siya, pero nandun pa rin pag nire-recall niya
yung mga I wasted the church of God. Hindi ako karapat dapat tawaging apostol. Sabi nila, nandun pa rin. Apostol na siya, Christian na siya. Nandun pa rin, may bigat pa rin. Ano? At nangyayari yun. At lalo na kung madalas dun sa mga nagko-commit ng abortion. Pero ang pag-asa pa rin ito ay sa ating Panginoong Kristo. Likewise, the abortion doctors, hindi lang yung nanay na nagpa-abort, but the abortion doctors who are responsible for taking these precious lives can be rescued from the punishment of their sins and forgiven through repentance and faith. Sa pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. It doesn't stop there. God is exceedingly gracious, and His forgiveness is able to extend to everyone who has even a minor role in this horrible genocide, to abortion clinic nurses and counselors who facilitate infant murder on a daily basis, to pro-choice activists, lobbyists, and politicians who fight to keep it legal, to the journalists, talking heads, and entertainers who promote and encourage abortion, and to all the husbands and boyfriends who don't fight to protect the lives of their children. As horrible and unthinkable as abortion is, in His mercy, God is willing to forgive the penitent sinner. That's the joyous confession of every believer. God's grace is far greater than our sins. So yes, okay. Could you imagine being part ng pagpatay, bahagi ka, contributor ka sa pagpatay sa may 200,000 sanggol kada araw? Wow. But God's grace is far greater than our sins. Let us close in this text, Romans 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners. At isa ito sa mga manifestasyon ng pagiging makasalan ng tao, ang pagpatay sa mga sanggol sa sinapupunan. So by the obedience of one shall many, even those involved in abortions, be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Purihin ang Diyos sa kanyang saganang biyaya. Salamat sa Panginoon, tayo ay natapos on the positive. Tingnan lang ho natin kung meron hong questions ito ho sa ating comment section. Magandang gabi din po kay Nanay Lani. Salamat kasama namin kayo. We miss you dito sa Church 9. Additional lang po sa abortion from Brother Daryl Velasco. According to medical study, it's best and most accurate to take the test at least 25 days after having unprotected sex. At tulad nga po ng sabi nyo kanina, as early as 12 days ay medyo mahaba pala. Days ay may beating heart na ang isang fetus baby sa loob ng sinapupunan. Ibig sabihin, bago pa man malaman through pregnancy test. So, nakita natin yan, it's best and most accurate to take the pregnancy test 21 days after unprotected sex. Pero as early as 12 days, meron ng sariling beating heart. So, bago pa malaman through pregnancy test ang isang babae ay buntis, meron ng isang nilalang na may tumitibok na puso sa loob ng kanyang katawan. Bago pa man malaman ng isang babae na siya'y buntis, ay wala nang puwang na gawin ang abortion dahil may buhay na ang bata sa kanyang katawan at maituturing ng pagpaslang kapag inabort ito. Yes, this is a very sensitive issue, and maaaring yung iba ay merong iniisip at kung sakaling naglalaro sa inyong kaisipan yung idea, Brother Paul, paano yung may mga medical issues talaga na talagang magkakaroon ng panganib sa buhay. Ayan. So that's study of ethics at merong hierarchy ng ethics. At again, ang pinaka-concentration ng ating pag-aaral ay yung talagang ano ba tamang salita? Out of their own convenience, without any concern doon sa sanggol, ay ikukumit nila yung abortion. Meron mga pagkakataon na may medical emergencies at para ho sa akin, as far as wala tayong verse and text sa Bible na ito ang
sasabihin natin na ito hindi po lalo na pag merong medical situation. Pero merong pangako ang mister na kanyang iingatan at mamahalin ang kanyang asawa. Nangako siya sa Diyos para ingatan at mahalin yung kanyang asawa. So ako ho, alam ko kung nasan yung prioridad ko. So hindi ho madali. It will not be an easy decision. Pero merong prioridad. Ang kawan flesh ko ay hindi yung anak, kung hindi yung asawa. Nevertheless, ay makikitahan natin, no, hopefully, pag na-exhaust na lahat ng mga ma-exhaust yung ibang mga medical medical procedures na available or treatments na available, hopefully masolusyonan at hindi kinakailangan dumating sa point na quote-unquote mamimili. Muli, dun sa pagpili ay dutungtong po rin tayo doon sa anong sinasabi ng salita ng Panginoon. So those are very, very, very rare. At mag-ingat ho tayo kapag yung very rare situation ay gagamitin as a license para doon sa kasalanan. Well, nagpahabol ho ng questions na how about miscarriages? Is it considered as a... No po. No. Walang iniwan yan sa may bitbit kang itlog. Hindi mo naman gustong mahulog yung itlog, pero nahulog at nabasag. Ang abortion ay pinili nila na ilaglag. Hindi nalaglag, kundi nagpalaglag. At magkaiba ho yun. Miscarriages, liba na lang kung talagang sinadya. Yung iba na umiinom ng pagpampalaglag. So, na-label na miscarriage, iba ho yun. So, pag talagang naturally namatay yung bata sa sinapupunan, hindi alam na kadahilanan, hindi ho yun kasalanan. At alam ho natin na ang Diyos ang may hawak doon sa mga sanggol na yun, at siya rin ang determine ng kanilang simula at ng kanilang wakas. So, muli, yung miscarriage, ang tanong lang, paano nangyari yung miscarriage? Baka mamaya nga uminom ng pampalaglag. Nakakategorize din ho yun as abortion, to abort yung pregnancy. So, hopefully, ang mga bagay ho na ito ay makatulong sa atin, and I don't know kung meron dito na yun ay sensitive issue, pero kung tayong tumigil doon sa napakabigat, merong solusyon at matatagpuan yun sa Ebanghelyo na ating Panginoong Jesucristo. With that, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong katapatan. Lord, salamat. 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 Maraming kasamaan na nangyayari. Lalo namin nakikita kung gaano kahaba ang iyong pasensya. Paano? Sobrang sama ng napakarami. Lahat ng tao ay rebelde laban sa iyo. Oo, Panginoon, paano mangyayaring sisikat pa rin ang araw bukas? Oo, anong buti mo? Anong biyaya mo? Anong habag? Salamat. Tawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, at salamat sa kabila ng aming mga kasamaan. Ay minahal mo, naging mabiyaya at binigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Kaya't sa pamamagitan niya, kaming mga makasalan, even mga dumaan sa ganitong gawain ng abortion, ay pwede magtamo ng kapatawaran at magkaroon ng kaligtasan. Salamat sa aming Panginoong Yesus. Ingatan, tulungan, at patuloy mo kaming gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. At ito magtatapos ang ating time in the Word. Hope to see you this coming Lord's Day.